talumpati patungkol sa kinakaharap ng ating bansa. Ito ay ang kahirapan. So, isa sa kinakaharap ng ating bansa ay ang kahirapan. Pero bakit nga ba maraming Pilipino ang nadurusa dahil dito? Dahil sa kahirapan, maraming tao ang nakagagawa ng kasalanan kahit labag sa kanilang kalooban at napipilitang kumapit sa patalim. Dahil doon, patuloy na dumadami ang bilang ng krimen sa ating bansa, pero bakit parang walang paki ang mga nakatataas sa mga pangyayaring ito? At walang tigil na korupsyon pa rin ang nagaganap. Korupsyon dito, korupsyon doon. Krimen dito, krimen doon. At walang tigil na korupsyon. Sadyang mahirap ang maging mahirap, pero madaming paraan upang ito'y labanan kung ating gugustuhin. Marami na tayong nabalitaan mula sa pagiging maralita, ngayon ay nagtatamasa na ang kaginhawaan. Dahil iyon sa kanilang pagsisikap at pagpupursige na makaalis sa kahirapan. Maraming mamamayan ang nakakaranas sa ating bansa. Kung mapapansin natin, nagkalat ang mga batang iniwan o inabandona ng kanilang mga magulang at walang tahanang pupuntahan, lalo na sa mga squatters area. Magulo at tila ba walang kaginhawaan at kapayapaan. Sa lugar na iyon, kung ating susuriin, mas marami ang bilang ng taong sadyak sa kahirapan. Pero bakit ang mga taong may mataas na katayuan sa buhay, sa halip na tulungan, lalo pa nilang niluluklok, tinatamasa ang mga mahihirap? Kaya ang mahirap, lalong naghihirap, at ang mga mayayaman ay mas naging sakim sa kayamanan. Dulot ng walang pagkakaisa, may pag-asa pa ba ang ating bansa na umunlad? Ako bilang isang mag-aaral, may layunin ako na isang araw ako naman ay makatulong sa mga mahirap na at makatulong pa paano sa kanila. Sa simpleng pamamaraan, ako'y magsisikap makapagtapos ng pag-aaral at sa gayon magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi lamang ako kundi pati ikaw, tayong lahat ay kinakailangan ng pagkakaisa tungo sa kaunlaran. Lahat tayo ay may magagawa para sa kinabukasan ng ating bayan. Isang bansa na magagamit, may pagmamalaki at higit pa ay maipapamana sa susunod na henerasyon.